Dalawang bagay ang nasa aking puso sa umagang ito. Unang-una ay yung kagalakan at pangalawa ay yung kalungkutan. Kagalakan sapagkat katulad ng marami sa inyo ay nakakaranas ng mga pagsubok, rejection dahil sa New Covenant. Alam niyo, ito po hindi bago sa akin. Sabi ko nga sa pagtuturo ko sa Genesis na lahat ng nabuhay sa mundong ito na nais gawin ang kalooban ng Diyos ay markado ni Satanas. Yan ang katotohanan tungkol sa atin. Iba yung galit ang mga ibang relihiyon sa Kristyanismo, nakakaranas din sila ng persecution, pero iba rin yung galit ang mga Kristiyano sa mga na-expose ang kanilang mga katuruan sa bagay na ating kinagisnan. Ang mga bagay na ito na nangyayari sa mga kapatiran ay hindi po bago sa akin. Matagal na po ako na nakikita ko na nire-reject, tinatanggal bilang kaibigan at hindi naman nila maitatanggi yung aking mga itinuro. Sino ang makatanggi na ang curriculum ng Great Commission ay mga batas ni Kristo? Wala. Ang ginagawa ng iba dyan ay gusto nilang baguhin yung mensahe para tumugma doon sa nais nila. Sino ang makakatanggi na dapat ay ipangaral ang New Covenant at dapat ay nandun tayo? Wala. Pero ang ginagawa ng marami ay itinutugma na lang nila ang kanilang sarili, inaangkin yung kalalagayan na sila niya sa New Covenant, pero ang practice ay iba. At yan ang makikita na kapag ka itinutuwid mo o inaayos mo ang mga kapatid na ito na hindi nakakaunawa sa bagay na ito ay mararamdaman mo yung kanilang rejection, yung kanilang pagtanggi o kaya ay katulad ng sabi ko na binabago ang mensahe kalaunan dahil hindi nila matanggihan ang mga katotohanan ito. Inaangkin ng marami ang goal ng buhay ng tao ay Christ-likeness. Una, nagagandahan sila sa Christ-likeness. Nagagandahan sila na hindi nila naunawaan pero gusto nila. Kaya lang hindi nila alam yung pinakapundasyon ng bagay na yan. Hindi nila matatanggihan yan, lalo na pag bibigyan mo sila ng mga ilang talata na hindi gaanong pinapansin nung una, na nakikita ko na ngayong mga huling panahon na ito ay talagang ine-expose ni Lord at naniniwala ako na ito ay habag ni Lord. Yung Romans 8:28 ay alam na alam ng marami, subalit yung Romans 8:29 ay hindi gaanong kabisado ng marami. Ano yung nasa Romans 8:29? Na ang layunin ng Diyos sa mga adversities sa buhay ng mga Kristiyano ay hubugin sila sa wangis ng Panginoon Kristo. Tatanggihan nila yan sapagkat hindi nila kayang tanggapin, nakakasangkapanin ng Diyos ang mga pagsubok sa buhay natin sapagkat gusto nila ng mamuhay ng maalwan. Alam ng marami yung Great Commission, pero tatanggihan nila yung mga batas ni Kristo dahil talagang i-expose nito ang mga kasalanan sa buhay nila, buhay natin. Tinatanggap nila na yung mga tagapagturo ay dapat gifted, pero hindi naman nila dapat i-restrain doon sa giftedness. Tatanggihan nila yan, lalo na kapag ka na-expose ang kanilang mga sarili sa mga pagtuturo. Ang ibig ko sabihin dyan ay yun na sa Ephesians chapter 4, verse 11 hanggang 13 lamang o kaya hanggang 15, na sinasabi doon, He gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors and teachers to prepare God's people for the work of ministry. Okay sa kanila yan, work of ministry, kasi magiging kasangkapan sila sa kanilang iglesia. Work of ministry, sabi niya, until we all reach unity in the faith. Yung unity in the faith ay katulad ng ginawa ng mga apostol sa Acts chapter 2 na talagang kailangan nilang turuan ng mga bagong mananampalataya sapagkat unang-una yun ay mga Hudyo at sa atin naman ay karamihan ay galing sa Katolisismo na alam naman natin na mali. Pero ang unity in the faith ng marami ay hungkag. Hindi ito yung base sa salita ng Diyos. Sana nakukuha niyo ang ibig ko sabihin.
Ang unity ay base sa salita ng Diyos. Kaya ko sinabing hungkag ang unity ng maraming Kristiyano ay dahil gusto lang nilang magkaisa for the sake of unity, pero yung pareho ng kaisipan na katulad ng nilalayon ng mga tagapagturo ng Diyos ay nakabase talaga ang pananampalataya sa salita ng Diyos. Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, tatanggipin nila yan, hindi nila matatanggihan yan, and become mature. Other word ay, and become perfect. Yung maturity ay isa sa mga salitang ibang katugma doon ay yung perfect. Bakit sinasabing perfect? And become perfect, meaning mature. Hindi na sila childish at hindi sila easily offended. Pero yung isa sa mga ibig sabihin nun ay yung karugtong niya na sinabi, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. So, hindi nila matatanggihan yung attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Pero katulad ng sabi ko, unang-una ay pag wala sa pundasyon yan, hindi talaga na born again, walang espiritu ng Diyos, hindi talaga ma-attain yun. Kasi only the Holy Spirit can lead us to that point na kaya nating unawain ang lahat ng bagay na ito. At ang mangyayari dyan ay talagang palalabnawin yung mga katuruan dahil hindi nila ma-attain yun. Babaguhin nila o binago na yung sistema ng born again experience. Hindi na yung katulad ng panahon ng mga apostol na sinisigurado ng mga apostol na sila ay magtataglay ng Espiritu ng Diyos bago sabihing born again. Napakahalaga noon sa mga apostol. At yun ang pinakapundasyon sapagkat ang tanging makapagdala sa atin diyan ay ang banal na Espiritu. He will change everything in the lives of the people. Pag nakita ng Diyos talaga na totoo ang paghahanap ng tao sa Diyos, ay babaguhin niya ang puso ng tao. Yan ang sinabi niya sa Ezekiel chapter 36 beginning verse 24 to 27 na gagawin ng Panginoon. At ako'y naniniwala, ito ay pangako about born again experience na pag binago ng Diyos ang puso ng tao, ay saka lang niya maibibigay ang kanyang espiritu. So everything will be changed. Pero titingnan natin ang ating kapanahunan ay talagang infiltrated masyado ng maling katuruan ng Kristyanismo na kung saan ay napalabnaw, nagpapasimula ito sa pagbabahagi ng mabuting balita sapagkat ang mabuting balita ng marami ay itong tinatawag kong accommodating gospel. Madaling tanggapin na ebanghelyo. Tanggapin mo lang si Kristo, mag-pray ka ng magic prayer at pagkatapos akala nila ay born again na. At yun ang problema. So ako'y naniniwala na dahil hindi ito nakabase sa katotohanan, yung tinatawag kong accommodating gospel, God loves you and He wants you to be in His kingdom forever with Him. Receive Christ as your Lord and Savior and you are born again. That's not the experience of born again. The experience of born again ay paulit-ulit ko nang nababanggit na ito ay nasaklat ng gawa. Dumadaan talaga sa process ang born again. So, yung pundasyon ng pagiging tunay na born again, going into true discipleship of Christ-likeness later on, ay wala. Maraming maling katuruan talaga sa Kristyanismo dahil maging ang discipleship ay saliwa. Ang basihan na lang ng discipleship ng marami upang ikaw ay matawag na disciple, kailangan nag-aakay ka ng kaluluwa at hindi nila alam yung proseso ng Christ-likeness dahil ang disciple ni Christ ay dapat maging katulad niya. At walang makakagawa ng mga katulad ni Kristo kundi yung mga may idea at nagpupursige. Hindi ko sasabihin yung mga katulad ni Kristo dahil until Christ comes ay hindi natin ma-attain yung Christ-likeness ng buong buo. Binanggit ito sa 1 John 3:2, 1 John 3:1 and 3:2, na sakalang tayo maging ganap na katulad ni Kristo kapag dumating ang Panginoon Kristo. So makikita natin na ang dami talagang problema sa pundasyon ng Christ-likeness. Ang problema ngayon ay kapag nasasaktan sila
sa mga mabibigat na mensahe sapagkat tandaan natin na ang problema talaga ng tao ay kasalanan. Para maging katulad siya ni Kristo ay nangangaral tayo ng salita ng katotohanan at marami ay offended sa katotohanan. Hindi natin mayalis ang katotohanan niya sapagkat ang Panginoon mismo na naparito, matuwid na tao, walang makikita ang mga tao sa kanya na mali bagamat pinaparatangan lang siya, ay talagang dahil na-expose ang tao sa kanya, ay kinamuhian ang Panginoon. Ganyan din naman tayo. Talagang ipinagpauna naman na ng Panginoon na talagang pag ikaw ay nangangaral ng mga katulad nito nga, dahil naghahanap ka ng maging katulad ni Kristo, ay talagang kamumuhian ka. So ang ginagawa ng marami ay wina-water down, pinapalabnaw ang mga teaching na hindi uubra sa Christ-likeness dahil ang tinutumbok mo diyan ay mga problema ng tao na katulad ng sabi ko, unang-una sa lahat ay ayaw ng tao na sila'y na-expose sa salita ng Diyos. One of the blessings of the New Covenant ay yung makita natin ang mga problema sa ating sarili. And never deny it dahil may problema tayo. Yan ang sinasabi ng Hebrews 4:12 and 13 na yung salita ng Diyos ay uungkatin niya yung mga katotohanan nandoon sa ating puso. Yan ang Diyos. Dahil nais ng Diyos na makita natin ang ating mga sarili, ang laman ng ating puso na may problema. Para sa ganon ay makaabante tayo sa Christ-likeness. Pero ito ay tinatanggihan ng mga nagsasabing Kristiyano na nakikita nyo na marami ng kadahilanan. At suma total later on ay matutuklasan natin na hindi talaga sila na born again. A genuine born again has the Holy Spirit and the Holy Spirit will lead that person into holiness. Holiness into Christ-likeness, loving the Word of God, loving truth, loving righteousness, and hating wickedness. At yan ay nawawala sa mundong ito. It is because a lot of Christians are enticed na gayahin ang sanlibutan at maraming paraan ng dyablo para iligaw ang mga tao sa bagay na ito. Kaya nakakalungkot. So, if you are persecuted because of this righteousness, when you enter into this new covenant teaching, umasa kayo mga kapatid, umasa kayo na marami ay masasaktan dito. Lumalabas na sila'y ignorante, lumalabas na hindi sila tama, lumalabas na hindi totoo ang kanilang mga karanasan sa born again. At magagalit sila. They are offended with those truth. Kaya umasa tayo na kapag ka nagtuturo tayo, ako nagbinago ko na nga yung tono ko sa pangangaral. Medyo soften na ako sa ngayon kasi nakikita ko na baka naman tumatakbo sila dahil the way I preach the gospel, the way I talk. Pero ito yung aking pagkatao. Hindi ko pwedeng baguhin, maliban na lang ang Diyos ang magbago sa akin. But I can change my tone, sabi ni Pablo. Pwede kong i-modify ang mga salita. I have to think about it. Pero ang nakikita ko, hindi talaga matanggap ng marami ang katotohanan. Ang truth ay offensive. So kung kayo ay nakakaranas nito, sabi ko nga, it has been a long time that I have been experiencing rejection, being questioned my Christianity, genuinity, yung katotohanan tungkol sa akin, ako ba'y totoo? Pero sabi ko nga, humarap kayo sa akin. Hindi naman siguro ako kakain ng tao. Maupo tayo at pakinggan nyo ako and present to me what you know in the Bible. Pero sa tagal ko ng Kristiyano ay tumatakbo naman ang mga ito. Hindi ko sinasabing magaling ako at ang ano lang ay handa naman akong tumanggap kung mali ang sinasabi ko. Dahil hindi naman ako nagpupursige para manalo ng anumang pakikipag-usap. Pero I need to defend the truth. I need to know the truth. At sabi ko nga, if you read the Bible just 5 times, 7 times, 20 times, and then haharap ka naman sa akin, mag-isip ka muna. Dahil baka ikaw din ang babalikan ng mga sinasabi mo. Yan ang katotohanan tungkol sa bagay na ito. Mga kapatid, nasa sa atin po ang pagpili
dahil itong ating pinagpupursigihan ay makikita nyo na mabigat talaga sa sanlibutan ito. Kalaban ito ng ating laman, kaya kung hindi tayo na born again, talagang magrereklamo ang ating mga puso, mga gawa ng laman sa bagay na ito. Kalaban ito ng sistema ng sanlibutan, ng mga tao na hindi nila alam na kinokontrol ng diablo. Hindi nila matanggap yan, galit sila dyan. Pero kung titingnan natin ang Ephesians chapter 2 verse 1 and 2 ay ang mga palasaway sa utos ng Panginoong Kristo ay nasa kontrol ng espiritu na kumokontrol sa sanlibutan, and that is the devil. Hindi natin may tatanggihan. For the weapons that we fight with is not the weapons of the carnal, but the weapons of, the Word of God. Salita ng Diyos ito na talagang wala silang magawa kundi tanggapin, pero ang totoo ay nagrereklamo ang marami sa mga katuruan tungkol sa New Covenant. Yung purong New Covenant. Ako ay nalulungkot sapagkat merong mga gumagamit ng New Covenant. Meron pong isang malaking grupo, merong mga grupo at meron akong mga kilala na they claim to be in the New Covenant, pero nahaluan na ito ang kanilang mga tinuturo. Gusto nilang dalhin ito the way na kung saan ay makinabang sila, the way na sila ay makilala. You can never do that sa katuruan ni Kristo, because our root, yung ating pinanggalingan, yung ating puno ay the same way na sinabi niya na dadaan tayo kung saan yung kanyang pinagdaanan kasama na ang kanyang mga naging alagad sa mundong ito. Expect this, mga kapatid. Kaya nga, sabi ko, kung ikaw ay duwag sa New Covenant, huwag ka nang pumasok. Kung ikaw ay merong paghahangad sa mga bagay-bagay sa mundong ito, mahihirapan ka. And lastly ay, maliban sa pagkilos ng Diyos sa puso ng tao, hindi niya talaga magagawa na tanggapin ang mga katuruang ito about the New Covenant, Christ-likeness, na goal ng New Covenant, and later on ay failure talaga siya sa bagay na ito. So, ano ang gagawin niya pagkatapos niyan? Ang mahirap ay hindi nila kayang tanggapin na iba na ang kanilang tinatahak at iba na ang direksyon nila pagdating diyan. Well, salamat sa Panginoon sapagkat kahit papano ay binubuksan niya ako sa mga katotohanan ito. Sabi ko nga, tiyaga tayo, expect nyo na mahirap talaga ang pumasok sa karya ng Diyos. Sinabi ito ng Panginoon, it is easier for a camel to enter into butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na pumasok sa karya ng Diyos. And sadly, ang gusto ng mga Kristiyano ay maalwan na buhay, maging mayaman sa mundong ito, na iba't iba sa pangako ng New Covenant, sapagkat ang blessing ng New Covenant ay mga eternal blessings. Now, hindi ko sinasabi na hindi kayang ibigay ng Diyos sa mga pangangailangan natin. Walang mga apostol na nagutom. Ang Panginoon ay kontento sa kanyang mga pangangailangan. Lahat ng sumunod sa Panginoon ay wala pong kinapos sa pangangailangan, pero hindi sila nagtamasa, hindi sila nagkamal ng mga bagay na katulad ng ginagawa ng mga modern preachers, yung nagpupursige sa ibang direksyon. Well, gustong-gusto kong magsalita sa bagay na ito. Salamat po sa mga katanungan. Medyo marami po ito, pero i-meditate ko muna. Baka sakaling madagdagan pa ang mga ito, pero nagbigay lang ako sa inyo ng pananalita na maging aware kayo sa mangyayari sa atin sa mundong ito. Hindi ito galing sa akin, galing na ito sa Panginoon. Kaya kung sinabi yan ng Panginoon, ay mangyayari talaga sa kanyang mga tagasunod. Magandang umaga po at maraming salamat sa bawat isa.